Awitin natin dahil ito ay powerful. Itong kataga na to. Amen po ba? Amen. So, awitin natin in Jesus' name. Jesus, you are.
Praise you, God, Jesus. Hallelujah. Jesus, patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Hingin natin ang kanyang presensya ngayong araw na ito. Kung natin hayaan, hindi natin siya maramdaman. Kung paniwalaan yung presence niya ngayong araw na ito. Let's worship Him. When you go into your holiness, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus, we worship you, we love you, Lord. When I look into your holiness, when I read upon your love, Jesus, praise you, God, hallelujah. When all things that surround me become shadows in the light of you, hallelujah. When I find you're breathing your heart, when I will become a drawing your
Reverend Pastor Stanley for our opening prayer. Manaming Diyos sa dakila. Salamat po sa hapon na ito na muli mong dinakuin yung mga anak sa lugar na ito upang ikaw ay papurihin at sambahin. Ikaw lamang ang hari ng mga hari na aming Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. Gabayan niyo po ngayong hapon na ito ang aming tagapagsalita. Supusin niyo po siya ng inyong banal na Espiritu at ilisin niyo po ang bawat isa ng inyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi na Amen. Habang inawit ang happy day. Amen. Amen. Good afternoon po. Rainy afternoon sa bawat isa. Amen. So, sabihan nga natin ang ating mga katabi na ikaw ay mapagtagumpay. Amen. Dahil napagtagumpayan mo ang katabaran at yung lamig, di ba? So, pwede nang matulog, di ba? Pero narito tayo, inuna natin siya. Amen. Praise God. So, dako tayo sa ating mga announcement. Church schedule, ayan, merong Sunday morning, 7:30 a.m. ang corporate prayer, 8:30 ang Sunday school, at mag-start ang morning service ng 9:30 ng umaga. At katulad ngayon, na stress, ayan, nag-start ang corporate prayer at nag-start kami kanina 3:30 ng hapon for our afternoon service. So, may commercial. Then, Wednesday night, every Wednesday night po, makita-kita tayo dito ng 6 p.m. for corporate prayer at mag-start ang ating midweek service ng 6:30 p.m. po. Okay, another one. Then, Friday naman po, alas 7 na yan. Alas 7 ng gabi ang ating prayer gathering led by Kuya Gams. Ayan. Then, Saturday is our music team rehearsal sa music team. This coming Saturday, 7 p.m. tayo mag-rehearse. Okay? So, lagi pong wanted or hiring ang ating mga gawain, ministry. Marami ang ministry, hindi lang music ministry. Merong, kung malaki lang ito, meron tayong dancing ministry, acting ministry, di ba? Ushering ministry, hospital ministry. Maraming ministry po ang gawain na to. Ang church po lagi pong hiring yan. Tao lang talaga yung yung hindi nag-a-apply yun. Diba sa ibang kumpanya nag-a-apply tayo ng mabilisang pag sinabi, hiring mo dali, pasa mo na yung lahat ng ng resume mo, lahat ng documents mo. Pero yung ang church po, lagi po yung hiring. So, sa atin po, dahil meron tayong free will na binigay ng Lord. Dahil tunay nga na so, nasabi ng iba, wala akong talent Ate May pero naniwala ako kapag binigay mo ang buhay mo, bibigyan ka ng Lord ng talento, diba, kakayahan na kailangan sa simbahan. So, ayan, yan ang ating mga announcement for this afternoon. So, magbibigay ako ng isang slot. So, kanina nagbigay ako ng slot, pero nagbigay ako ng mas dalawa pa. Merong babae na So, sige po, sino po ang nais magbigay ng pasasalamat ngayong hapon na ito? Palakpakan po natin ng Diyos habang wala po si Brother RJ. Palakpakan po natin ng Diyos. Bishop RJ. Walang hapon. Nagpapasalamat sila po sa Panginoon yung araw na laging pag-iingat sa amin. Lalo-lalo sa akin sa
papabiyahe ko kung saan saan ako napupunta. Yun na pagka araw ng koleksyon, dami akong pinupunta kasi napupunta pa ako ng Bulacan, tapos napupunta pa ako ng mga yun, sa pamilya rin, maraming salamat din po Panginoon sa pag-iingat sa mga ayos ko. Yes. Amen. Talito lang pala, talito lang. Amen to God be the glory. Ayan. So, syempre kinatalaran kanina yung ano ba? Praise. So, may hangover pa. Okay? So, last na. Ayan. Ay, first lang pala, once lang pala. Sorry na. So, dako na tayo sa gawain na pagbibigay. Sa likod po, meron tayo tithes and offering envelope. Meron po dyan slip. Yung mga kailangan natin ipapaloob at kaloob. Sa baba po niya may prayer request tayo. So, ito lang, naniwala ko, ito lang ang kusali. Na simbahan lang ang may rights na may mga maraming prayer warriors. Alam ko, lahat dito nananalangin. Amen po ba? Lahat dito tinuruan manalangin. Dito, Espiritu ang magbibigay sa atin ng katalinuhan. Diba? So, through Holy Spirit din, makikipag-usap tayo. Diba? So, ang tayo sa offering po ay hindi lang po yan, bigay lang. Yan po ay pagbabalik ng pasasalamat dahil unang nagbigay po sa atin ang Diyos. Amen po ba? So, lagi natin ipag-pray na, Lord, bigyan mo ako ng chance to give back to you. So, ibig sabihin nun, magiging blessing ka. Diba? Blessing upon blessing. So, sino bang hindi na walang ayaw, diba? So, pagka nagbigay ka niyan, siksik-lig-lig at umaapaw ang ibabalik naman sa'yo. Yung katapatan na binigay mo, no? So, na ipinalik mo. So, sino itong pong handa? Tayo po tumayo at habang hinawit ang halinat ng bigay. Balik nito sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga pag-aaral, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, ang sa salubong, Panginoon, na panibagong linggo, Panginoon, kasama ka namin sa aming mga gawain, Panginoon, sa nagkakabisihan, Panginoon, ng bawat isa. Lord, nagiging blessing kami, hindi lang dito sa church, Panginoon, kundi sa labas, Panginoon, namin mga kasama. Lord, salamat po, Panginoon, sa mabuting puso at magbigay ng kamay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, tayo po'y makakaupo na. At hanap na tayo ng comfortable chair. O yan. So, mga special yung mga nasa harap eh, no? So, ganun yun. Diba? Pag nasa harap, mga special yan. Ayan. So, ibig sabihin, diba yung mga nasa airplane na, sila yung mga makalang weights. Kasi sila yung unang makakasalubong, sila yung hindi, ang unang mamamatay yung nasa gitna pag airplane. Ayan. So, yeah.
Ayan, so unang-una, yan yung mga special rate. Ayan, so mga very, very special pa. So, okay. So, sabihin mo nga sa katabi, mamaya mo na ako kausapin. Sabihin mo nga, sabihin nyo nga po, mamaya mo na ako kausapin ha. Sabihin nga, hindi nyo pa nasabi. Pagkatapos, si Pastor. Sabihin nyo nga, sabi pero, makisabi nga po sa inyong katabi. Yung kamusabi na bigyan. Ayan, pagkatapos si Pastor, makinig na tayo. Ayan. So, sit back, relax. Habang lumalapit si Pastor Joby, panapangalan natin ang Diyos. Hallelujah, sa magandang at maulan na hapon sa inyong lahat. Amen. Hapon. Nobody happy. Hallelujah. Glory to God. At talagang ito yung mga Kristiyanong to. Ito yung mga buwan. Amen. Buwan yun. Matira ang matibay. Amen. Glory to God. Ibig sabihin, naunawaan natin yung paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pagaman umuulan, tuloy pa rin tayo. Kayo siyan, must go on. The show must go on. Glory to God. Amen. Hallelujah sa wala sa Pilipinas. Walang makakahadlang. Anuman yung mga bagay na dumarating sa ating buhay. Hallelujah. Sapagkat alam natin na ating pong pinaglilingkuran, ito po ay hindi basta-basta. And hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Parang hindi ko. Glory to God. Hallelujah. Halimbawa, dumating ang Panginoon Jesus sa aktual na panahon natin. Ano kaya ang gagawin ng bawat isa sa atin? Halimbawa, dumating ang Panginoon. Sabi sa iyo, God, pumasok ka sa aking kagalakan. Aktual na dumating na yung Panginoon. So, siguro magkasuhan-tuwa tayo nun, no? Hallelujah. Kasi biro mo, yung pinaglilingkuran natin, makakalaw pang palad natin. And yung mga pinakahintay nating event, kung bakit tayo naglilingkod, siyempre, yung huling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kasi wala naman po tayong inaasahan sa buhay natin, kundi yung huling pagbabalik ng Panginoon. At ngayong hapon, nais kong mangaral sa paksang the judgment in the passion of Jesus Christ. Ang paghatol at pagtrabal ni Jesus. Amen? At halimbawa, nagkaroon tayo ng mga tawag dito, mga kaaway. Kaaway. Enemy. Yung kagalit. Paano mo siya tawag dito, pinapatawad? Paano ka nag-judge sa kanya kapag hindi siya humingi ng dito ng sorry? Hindi siya naka-apologize sa iyo. Ano yung approach na ginagawa mo? Ano yung feelings mo? Hallelujah. Ang aking pong katanungan ngayong hapon ang may kinalaman sa ating paksa. Glory to God. John chapter 8, verse 1 up to 11. Babasahin ko po. Sabi po rito, John chapter 8, verse 1 up to 11, to 18. Pero hindi natin isama yan. Hallelujah. Ang sabi po rito, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan maaga pa ay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Yung po siya ay nagsimulang magturo. Dumating doon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Amen? Na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ibig sabihin nahuli sa adultery. Inirap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya.
Ay sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. So ano naman ang masasabi ninyo? Tinanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit sumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa magitan ng daliri. 7. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. At sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. At then, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasan sila? Wala na bang mga hatol sa iyo? Last verse 11, wala po Ginoo, ang sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Purihin ng Diyos sa kanyang banal na salita, ating pong labasan ngayong hallelujah ngayong hapon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po ibigay ng tulong sa Panginoon. Sa magitan ng ating pagpupuri, palakpakan po natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Praise Jesus! Hallelujah! We worship you! Hallelujah! Hallelujah! In the name of Jesus, Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa pagkakatipong ito ngayong hapon. Lord, inaanyayahan namin, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Napatuloy, Lord, na kumilos sa bawat isa ngayong hapon. At alahin ko, Lord, na buksan mo ang aming isip at ang aming puso. Tanggapin, Lord, ang iyong banal na salita, Panginoon, na kung saan ipapahayag mo, Diyos, hallelujah, ng iyong banal na Espiritu. God, ngayon pong hapon, Panginoon, isang Panginoon ka namin, Lord Diyos, ang pagtatagumpay, Panginoon Diyos, ang kalakasan, Panginoon Diyos, hallelujah, at ang karunungan. Samahan mo po kami, Panginoon Diyos, sa aming pag-worship, sa aming pagsambaw, Diyos, ngayong hapon. Nawalo ang iyong balasalita, Panginoon Ama, ay patuloy namin, mabigyan, Panginoon Diyos, ng pagtatagumpay, Panginoon. At malipol, Panginoon, madaig, Panginoon, ang kaaway sa aming buhay. Ang Espiritu, Panginoon, ang kamaran. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kapilang Diyos, salamat po, Panginoon. Ikaw ang mahayag, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang aming samong dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon. Ito ang sabi ng Amen. Hallelujah. I'd like to preach titled The Judgment of the Passion of Jesus Christ. Amen? Paghatol at pagkahabag ni Jesus. Ang Juan 8:1 hanggang 11 ay maaaring tumuon sa pakikipag-ugnay ng Panginoong Yesus sa babaeng nahuli sa pangangalo niya na nagtatampok ng mga tema ng biyaya, kapatawaran at paghatol. Ang balangkas ay maaaring galugarin ang bitag na inilatag ng mga eskriba at mga pariseo. Ang tugon ni Jesus ay nagpapayag ng kanyang banal na kalikasan at ang pangwakas na mensahe ng pagsisisi at mga bagong pagsisimula. Amen. Hallelujah. Kaya nais pong mga araw ngayon ang paghatol at pagkahabag nito. At unang puntos nais ko pong ibigay sa inyo ngayon. Hallelujah. The setting. The stage. Ibig sabihin yung pagtatatag ng entablado. Ibig sabihin kung saan nangyari yung bagay na yun, yung pangyayari na yun. Ang sabi roon, verse 2, kinabukasan maaga pa yung nagbalik na sa templo. So, ibig sabihin, hallelujah, ang pangyayari ito ay nangyari sa templo. Ano ba yung templo na tinutukoy dito? Ito po yung second temple. Amen? Yung unang temple, galing sa Jerusalem, yung po inuwasak. Amen? Hallelujah. Nawasak yun ang sabukin ng Babylonia sa magitan ni Hari Nebuchadnezzar II. That was 957 BC. Hallelujah. Napugpog yung mga Israelita ang haring ito. At sa kabila ng kanyang pagiging malupit, nagwakas yung kanyang pagiging malupit bilang isang hari ng Babylonia. Nagapit siya ni Cyrus the Great ng Persia.
tira na yan, di ba? Basta mag-run. Tira na yan sa modern day natin. Nagabi siya ni Cyrus the Great. Kasama sa sa social studies. Kasi nung araw, kasama sa amin, yung story na to. Nagabi siya. At si Cyrus the Great ang ginawang instrumento ng Diyos upang inudyukan siya. Mababasa natin yan sa Ezra, Nehemiah, Chronicle, mababasa natin yan. Kung paano siyang ginamit ng Diyos. Binalaya niya yung mga Israelita na kung saan nakaptig ng Babylonia. Meron tayong tawag dito kung tawagin Babylonian captivity. Amen? Yung may salita, nasakop itong Israel. Balik nagwakas yung kabuhungan ni Nebuchadnezzar II sa magitan ni Cyrus the Great. Pinabalik yung mga Israelita. At ang sabi roon, nung inutukan ng Diyos, itong si Cyrus the Great, na gumawa uli ng templo. Ito nga yung second temple. Amen? Ito yun. Hallelujah. Na kung saan nangangaral si Jesus Christ. Pero ito po'y nawasak. Hallelujah. Binasak ng mga Romano ulit. Yung 70 AD, basta ba? 70 AD. Kasi sinakop ng Romano itong mga Israelita. Inaalaw ng Diyos na masakop sila kasi mabigas ang ulo ng mga Israelita. Kaya binawasak ko dito itong templong ito ng mga Romano. At sabi ng mga Bible scholar, yung po ang unang digmaan between Jewish people and Romanian. Amen? Kaya dito nangaral kung saan ang pangyayari ay nangaral ang Panginoong Kristo sa templong ito. Amen? Glory to God. Hallelujah. Siya ay nasa bundok ng libo malamang na nagtuturo sa mga tao sa templo ng kinabukasan. Dito nangangaral ang Panginoon. Yung pinangangaral niya ay patungkol sa kaharian ng Diyos, sa kakauban ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Dahil aking nasabi na napakahalaga ng lugar na ito. Itong templo na ito. History. Amen? Makasaysay ng lugar na ito at pagpuluhan para sa mga Hudyo, mga tao ng Diyos. Jesus' location is the temple likely teaching the crowds. Verse 2. The scribe implies arrival. Dumating yung mga eskriba at pariseyo. Itong mga eskriba, ito yung mga tao na kung saan hindi naniniwala na walang huling pagkabuhay. Sila naniniwala doon yung mga patay, hallelujah, na huling pagkabuhay. Wala sila noon, hindi mga pariseyo na. At wala sa panahon natin ngayon, wala na yung mga saduseyo na yan. Amen. Doon nagambala nila sa pagtuturo si Jesus sa mga tao kasama isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At ginamit nilang instrumento yung babae para ma-interrupt yung pangangaral ng Panginoon sa maraming tao. Kasi yung templo na yun, parang orchard yun eh. Hallelujah. Noong 20 BCE, ito'y pinalawak ni Haring Herodes. Amen? Kaya tinawag itong Herodes Temple noong 20 BCE. Ginawa niya, tawag dito parang courtyard. Nandun yung mga maraming tao, maraming activities. Hallelujah. Andun yung mga namimili ng mga hayop para ihandog sa Diyos. Andun din yung mga taong nagpapalit ng mga pera at iba pa. Kaya maraming tao roon, kaya yun sinamantalang pagkakataon ng Panginoong Hesus para mangaral. Amen? At sa mga pagkakataon ng siya po'y nangangaral, dumating itong mga eskriba at pariseyo na dala-dala yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Amen? So, naitirap yung Panginoon sa kanyang pagtuturong basta napalaw siya. Amen? The accusation, they claim she was caught in the act. Ibig sabihin nahuli siya sa pangangalo niya, sa aktong pangangalo niya. Amen? At alam niyo po ba, sa
sa batas ni Moises, kapag nahuli ka ng nangangalo niya, papatayin ka sa bato. May papagpili ka. Amen? Ito rin si the law of Moses. Mababasa po natin sa Leviticus 20, talatang 10. At sa talatang 5 rito, sabi rito, ayon sa kautusan ni Moses, dapat putuin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? So dito makikita natin na talagang inimpasize nila yung batas. Magbatas, dapat sundin yan. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat patayin yung babae niya sa magitan ng pagbato. Amen? Ito yung batas ng Israel. At ito yung ginamit, hallelujah, ng mga Eskriba at Pariseo para magkita si Jesus Christ. Kasi gusto nilang mahuli si Jesus Christ, gusto nilang mapapatay. Kasi nasisira, hallelujah, yung ego nila. Na sasapawan sila ni Jesus Christ sa mga panahon yung gusto nilang mawala sa landas nila ang Panginoong Isus. At ginamit niya itong babae na ito na nahuli sa pangangalo niya para matrap siya. Hallelujah. Pero ang tungkol dito, glory to God. Anong sabi in the text? They are attempting to trap Jesus, forcing him to choose between breaking Roman laws, they stoning here, or appearing to disregard the law of Moses. Hindi niya pwedeng pag-read yun. Kasi yung Israel under the colonial of Roman. So yung batas, ipapahatil ko sa Roma. Pero ayon sa batas na Romanian government, bawal ang pumatay. So, kaya dito, dalawang option ng Panginoon, sundin niya o hindi. Pag sinunod niya, mayayari siya sa batas ng Roman government. Pag hindi niya naman din ito, sisirain niya yung batas ni Moises. So kaya ang ginawa ng Panginoon dito, instead na sumagot siya, dahil alam niya siya ay binibitag ng Eskriba at Pariseo, lumuula lang siya, sumulat siya sa lupa. Sumulat siya. Talagang dito makikita mo talaga yung Panginoon na very intellect. Amen? Alam niya yung puso mo. Alam niya yung sino ka. Glory to God. Alam niya na binibitag siya. Na kapag kumagat siya doon sa bitag ng mga Eskriba at Pariseo, ay di mayari siya sa Roma government at sa batas ng mga Israel. So wala siyang response, sumulat lang siya. At sabi ng mga Bible scholar, yung pagsusulat niya, sinulat niya pangalan ng mga pinatulan. Amen? Pinatulan yung mga tao na very judgmental. And kaya dito makikita natin na bawal ang judgmental. Pinalulutan ko talaga. Bawal judgmental. Amen? Hallelujah. Glory to God. So, ganoon ang ginawa ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Second point, 5. Afternoon is Lord. Ano ang naging tugon ng Panginoon? Jesus responds. Sa verse 6 and 8, basahin natin. Sabi po rito sa 6, itinanong nila upang ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit sumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa magitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumoto sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. So instead na sumugot ang Panginoong Kristo, sabi lang, kumbaga iisipin mo to, sa isip na lang natin, no? Napaka-nonsense naman ng mga taong to. Parang gano'n. Akala nila siguro hindi ko naisip yung gagawin nila, ginagawa nila sa akin. Eh, tinaklap niyo ako. So, instead na sumagot ang Panginoong Isus ng gano'n, yung lang siya tapos sunod sa lupa ng daliri. Pero sabi rito, dahil makukulit yung mga tao, yung mga Eskriba at Pariseo sa katatanong sa Panginoon, kung siya ay babatuhin, tumayo siya. Nag-reply na siya. Nag-response na siya. Sabi niya roon. Sa talatang 7 yan, sabi niya, sino man sa inyo na walang kasalanan,
ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang lumuko at sumulat sa lupa. Ganun lang katindi yun. Amen? Parang napahiya yung mga scribal Pariseo nun, pagkasabi ng Panginoon, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato sa kanya. Amen? Sa ating panahon, gaano ba tayo nag-judgmental sa ating kapwa? Paano tayo nagiging judgmental minsan sa ating kapwa-tao? Perfecto ba tayo? Amen? Paano natin hinahatulan yung ating kapwa-tao? Hallelujah. Ito pinapakita ng Panginoon Kristo, bawal judgmental. Amen? Bawal ang mapanghusga. Kasi wala nang perfecto sa atin. Amen? Romans chapter 3 verse 23. For all who sin was sure from the glory of God. Amen? Walang matuwid, wala. Lahat tayo ay nagkasala. Kaya itong sinabi ng Panginoon Kristo yun, sige, yung walang kasalanan sa inyo, unang bumato. Alam niyo tayo mga tao, ang nature natin, we are sinners. Amen? Glory to God. Kaya dito sabi ng Panginoon, sinabi niya, sige, patuloy niyo kung wala kayong kasalanan. Yan, response ng mga tao, instead na sabihin nila, Panginoon, sorry, hindi, nag-minsan sila. Kasi na-realize nila, sa tanong pa lang ni Jesus Christ, na sila ay makasalanan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya dito makikita natin na wala tayong dapat, hallelujah, ihatol sa tao. Ano man ang naging tawag dito, masamang pangyayari sa buhay niya o yung kanyang nagawang kasalanan, we are not authorized to judge our people, our neighbor. Amen? Glory to God. Kasi ang Diyos na, hindi umatol, tayo pa. Amen? Diyos na yun. Kaya ang tao maghatol, mapanghusga. Bilang mga Kristiyano, dito pinapakita ng Panginoon na huwag ka tumatol. Ako nga, Diyos, hindi ako umatol sa tao, pinatawad ko pa. So guys, the Jesus response, hallelujah, yung tugon ni Jesus Christ. Instead na puntahin sila ng Panginoon, ang Panginoon ay nagpakumbaba. Nagpapakumbaba siya dito eh. Amen? Hindi niya sinabing sa mga tao harap-harapan. Pwede niya sagutin yun, unang tanong pa lang. Pwede niya sagutin, bakit? Kayo ba? Hindi kayo nagkakasala? Diba? Pwede niya sabihin pag yun, hindi. Kasi alam ng tao, alam ng Panginoon Kristo, nang tinatrap lang siya ng mga scribal Pariseo para tawag dito, sa lang kanto, matsugit siya. May parating sa kanya. Kaya dito makikita natin, God's all-knowing. Amen? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Maging sa ating panalangin kung minsan ganito. Minsan hinahamon natin ang Diyos pag nananalangin tayo. Minsan tinatrap natin ang Diyos sa magitan ng ating panalangin. Paano? Paano natin tinatrap ang Diyos? Pag nanalangin ka, sabi mo, Lord, magpakita ka ng tanda na pagpapalain mo ako. Pag hindi tinugon ng Diyos, ay hindi pala ako tinawag ng Diyos. Amen? Hindi pala totoo ang Diyos. Tinatrap natin ang Diyos eh. Binibitag natin siya sa magitan ng ating panalangin na walang nonsense. Amen? Kasi nagiging makasarili tayo katulad ng mga espiripa at mga Pariseo. Amen? For the sake of themselves, ginawa nila yung mga bagay na yun. Amen? Hallelujah. Turning the table, he challenged them, saying, let them who is without sin among you be the first to throw a stone of fear. Diba? Yung sabi niya. Diniligtad niya nga yung sitwasyon. Dati ka, tinatanong siya ng mga Pariseo at saka Espiripa. Ngayon, turning the table, binaligtad niya yung tawag dito, yung mesa. Ibig sabihin yung katanungan, yung sitwasyon, binaligtad niya. Siya naman yung nagtanong ngayon. Sabi niya, sige, kung sino unang walang kasalanan yun, pumunta sa kanya. Binaligtad niya. Amen? Sa verse 7. Tapos, ang
Sabi ron, the silence. One by one, the accuser leave, beginning with the elders, sa verse 9. Dahil wala silang may sagot, dahil aminado sila, na pati sila, ay makasalanan din. Isa-isa sila nagkalisan mula doon sa pagmatangka. At natira yung babae sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Glory to God. Ano ba ang pinahiwatig nito sa ating bilang mga mananampalataya? Tandaan ang talatang 3 hanggang 5, may dilang babae mga eskriba at pariseyo kay Jesus na nahuli sa pakikiapid. Plano nilang maglatag ng bitag para kay Jesus. Maaaring may sasabihin siya tungkol dito na maaaring makasama sa kanya. Tama. Kasi kapag sumagot siya, sinabi niya siguro sa mga nakipagkompromise siya, sabi niya, sige, ayon sa batas niyang ng Hudyo, batuin siya, batuin siya. Ngayon pwede niya sabihin, para mamatay yun. Pero hindi naging compromise ang Panginoon. Ngayon, hindi niya sinabi, hindi siya umayon sa mga tao ito na sinusubukan siya. Tinetest siya. Amen? Hallelujah. Sa ating bang paglilingkod, kapag sinabihan ka, huwag ka nang magsimba ngayon kasi umuulan. Nakikipag-compromise ka ba? Huwag kang dumalo ngayon kasi pagod ka galing ka sa trabaho. Gagawin mo ba yun? Amen. Hallelujah. Lord, alam niyo po mga kapatid, dito po ay pinapakita ng Panginoon Kristo na ang Diyos na ating sinasamba. Lord, good life. Ay hindi basta-basta ang Diyos. Amen. Siya ay buhay. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Hindi po siya rimulto. Amen. Siya ay gumagalaw. Siya ay kumikilos. Siya ay makapangyarihan. Hallelujah. Higit sa lahat. Siya ang Diyos na mapagpatawad. Amen. Hallelujah. Sa buong talungtod, walang ginawang pagtanggap o pagtanggi ang babae. Kaya para sa mga tao, siguro nga, guilty nga ito. Ang babae, pinasangkapan lamang ng mga eskriba at pariseyo. So makikita natin dito, nung itinulak yung babae sa harapan ni Jesus Christ, yung babae, walang man lang tawag dito, walang reaction. Pwede na sabihin, Lord, hindi po nagsisinungaling yung mga eskriba na yan. Hindi po ako nakikiapid. Pero hindi niya sinabing bakit. Kasi alam niya guilty siya. Ginagawa niya yung totoo. Amen? Sa ating buhay, kahit sabihin natin totoo, yung ating kapwa ay nagkakasala, wala tayong karapatan na hatulad. Amen? Ang pinag-uusapan natin dito ay yung divinity, yung pagiging banal. Amen? Kasi hindi tayo pwedeng ma-involve sa kasalanan. Dahil unang-una tayo ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Minsan tinatrap tayo ni Satanas para maging compromise tayo sa kasalanan. Ginagamit niya yung paligid sa ating buhay. Glory to God. Kaibigan mo, minsan magiging compromise ka. Minsan dadalo ka na lang dahil sa kaibigan mo hindi na dadalo. Amen? Gagamitin ni Satanas yung kaibigan mo para mawala ka sa gawain. Kasi alam ni Satanas na kapag ikaw ay tumalo, maglingkod ka. Bumawa ka ng ministry, gagamitin ka niya sa makapangyarihang paraan. Talo si Satanas. Diba? Panalo. At panalo si Satanas. Talo ng Panginoon. Kaya, ang kaisipan ni Satanas, hindi mo natin yung nakikita. Amen. Pero nandiyan lang yan sa paligid. Mismo yung katabi mo ngayon. Amen. Baka gamitin ni Satanas yan. Amen. Hallelujah. Amen. Lord to God. Hallelujah. So, I pray na wala pong ganun dito. Kundi nakikita ko naman dito na talagang matatapag yung mga Kristiyan. Amen. Hallelujah po ay sign na kayo po ay matatapag sa Panginoon. At nakunawaan niyo yung kalooban ng Diyos. Ang babae, pinasangkapan lamang ng mga eskriba at pariseyo. Ginamit siyang instrumento para matrap si Jesus.
Alam naman nila na tawag dito, alam naman na mga eskribang yun, na ang babae yun ay nahuli sa pangangalo niya. Always, kasi trabaho niya yun. No? Kung bakit hindi mo na dapat ipangalandakan ng babaeng ito, ay nahuli sa pangangalo niya kasi babaeng mga alo yun. Amen? Pero bakit nila ginamit yun? Kasi nga, gusto lang matrap ang Panginoon. Kasi ano itong mga eskribal pariseo hindi nag-iisip ng mabuti. No? Hallelujah. Kaya ng Panginoon ay hindi matalino, hindi marunong. Handa natin ang Diyos, ating sinasamba. Alam ang lahat ng bagay. Pag tayo ay nagkakasala, hindi alam yan ng katabi mo, hindi alam yan ng kapatid mo, hindi lang alam ni pastor, bangamat na division ng pastor, ang isang mananampalataya nagkakasala. Hallelujah. Pero sa Diyos, hindi ka makapawala. Alam ng Diyos yan. Amen? Glory to God. Kaya inisip ng mga iba't pala sa yung ito, kung papansinin natin sila po yung mga tawag dito, illiterate. Mang-mang. Napakasimple, di ba? Bakit ko gagamitin yung babae? Alam na ng Panginoon yun. Alam na ng mga tao yung hanap buhay doon. So ginamit lang talaga ilang paraan yung para matrap yung Panginoon. Tandaan kung ang sagot ni Jesus ay batuhin siya hanggang mamatay, siya isusuplong ng mga Pariseo sa mga Romanong otoridad sapagkat dabag ito sa Romano. Kung hindi naman niya sasabihin ng ganito, aakusahan siya ng mga Pariseo na hindi niya sinusunod ang kautusan ni Moses at ito ay magiging kasiraan niya sa mga Hudyo. Basahin natin sa Leviticus 20 kalatong 10. Leviticus chapter 20 verse 10. Para makaano natin. Yan. Yan. Ayun yung puto sa isa. Kaya pag nahuli ka nangangalo niya, babatuin ka nila. Bakit hindi sila gumagamit ng kamay? Kasi yung bato pag tumama sa iyo, hindi kasama yung kamay. Ibig sabihin para hindi sila makasalanan. Yung bato yung kasi yung bato yung tatama sa iyo. Kasi pag ginamit mo yun, may contact. Pero bato yung ginawa nila. Kaya yan ang batas ng Moises. Papatayin ka. At tuyong kayo lang hindi pa tayo. Tungkol kay Jesus. Pero hindi nila yung kanilang tinatrap ay Diyos pala. Amen? Nalagin mo mga tao ito. Kaya sumulot ang Panginoon, tumulong lang eh. Napakanan sila ng mga tao ito. Amen? Mga taong mang-mang. Sa Hebrews 13:4, basahin natin para may pasay natin. Hebrews chapter 13, verse 4. Take note. Amen? Kapag may mga education sa inyo mga babae, kapag may asawa ka, amen? Glory to God. Mga ngalunya ka, hindi lang yan sa Israel. Amen? Alam niyo ba kung bakit sinulat yung Biblia? Hindi lang yan para sa Israel. Sa Pilipinas din. Amen? Yung tinatawag na immorality. Amen? Yung tinatawag na bigamy. Batas natin na hindi mo asawa, inaasawa mo. Yeah. So, makontain ko na tayo. Amen? Glory to God. Buti nga dito sa atin, walang ganyang babagay sa Israel. Kung meron dito noon, ewan ko lang. Babagay ng chismis. Babagay ng chismis. Yung nakakaya pa rin, di ba? Pag na-chismis ka, gano'n, di ba? Nakakaya. So ito yun. Glory to God. Babagay na Diyos ang mamatay sa labas ng bahay pintuan. Deuteronomy chapter 22 verse 21. Sige, basahin natin para ay hindi na kayo. Bakit? Napakalaga. Deuteronomy chapter 22 verse 21.
So ito, sinasabi rito, di ba? Nagpapatuhin ka sa labas ng pintuan. Yan, ibig sabihin, para hindi magtumisan yung bahay. Ilalabas ka pag nahuli ka ng nangangalunin, papatay ka sa mga ikanong. Yan yung batas nila. At alam ni Jesus Christ yan, kaya hindi siya tumukol dito sa trap ng mga scribe at pariseo. Hallelujah. Ang gawang ito ay nagpapahayag ng kanyang karunungan at kahabagan. Amen? Itinatampok ang pagpapaibabaw sa mga nagnanais na umatol sa babae, samantalang binabaliwala nila ang kanilang sariling kasalanan. Ito yung sinasabi ko yun sa Roma 3:23. Kumahatol ka sa kapwa mo, pero yung sarili mo hindi mo tinitignan. Pero yung sabi ng Panginoon dito. Amen? Hallelujah. Glory to God. Malagang pinatahimik niya ang mga ito sa magitan ng pagmumangkahi lamang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. So nung sinabi niya na ang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya, yung mga tao hindi agad naka-response. Kasi accepted sa kanilang sarili, admit nila na makasalanan din sila. Nanahimik yung lugar, yung ano na yun, lugar na yun. Yung sinabi ng Panginoon, kasi hinihimik sila. Amen? Glory to God. Nanahimik doon. Ang talutod ay nagbibigay din tungkol sa biyaya at habag ng Diyos bilang pag-aalok ni Jesus ng kapatawaran imbis na paghapon. Yun. Ang pinakamaganda ron. Instead na humatol tayo, patawarin natin ang ating kapwa-tao. Amen? Kahit ano pang klase ng kasalanan ang kanyang ginawa, malipan ito o malaki. Dahil darating ang araw, kapag humatol ka, nakatulang ka rin. Amen? Hallelujah. Ang kalutod ay nagbibigay din tungkol sa biyaya at habag ng Diyos bilang pag-alok na Jesus ng kapatawaran imbis na paghatol. Ang Diyos ay palaging mahabagin sa atin at nakalaang magpatawad palagi sa sino mang nagpapakumbaba, lumalapit nagsisisi sa kanyang kasalanan sa Diyos. Amen? Ang Diyos, hallelujah, ay laang magpatawad. Palagi siya magpapatawad sa atin. Kasi kung mahatulan niya ang tao, wala nang maliligtas. Diba? Kung sinabi niya, o lahat kayo may kasalanan, sabi sa Roma 3:23, dapat niyo i-iaro lahat. Pero hindi ganun eh. Eh? Hallelujah, sabi sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa parin ng walong ng Diyos. Buhay mo lang. Amen? Sabi yung mercy, yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Na kahit tayo ay makasalanan, hallelujah, pinatawad niya tayo. Amen? Kaya magpasalamat tayo may mga Israel na matitigas ang ulo. Dahil kung walang Israel na matitigas ang ulo, wala tayo ngayon. Amen? Dahil yung puwang, hallelujah, yung lagyan ng kaligtasan, hallelujah para sa Israel, nabawasan yun dahil yung Israelita, yung ibang Israelita, matitigas ang ulo. Kaya sabi ng Panginoon, dumating ang Panginoon, yung nurse ibinigay niya roon, tayo yun. Na-include tayo doon sa salvation by the grace. Nakasama tayo sa spiritual Israelites. Kaya meron tayo po yung mga Israelites. Ikaw tayo natutuwa na. So, ikaplo, the individual encounter. So, maganda to. Ang pagtatampo ng isa't isa. So, I think this is the first time that Jesus Christ meets God, this girl, this woman. Noong mga panahon na yun. So, hindi natin alam, baka nagtagpo na sila, pero hinintay lang ng Panginoon na magkaroon ng isang pangyayari na magsisi yung babae. May mga ganyang pangyayari. Amen? Hallelujah. Nakikita ka ng Diyos, pero binibigyan ka lang ng tayo ng Panginoon na magsisi ka. So, ganito ang pangyayari. Nakatampo si Jesus. Natira ang babae sa lahat ng Gs. Tinanong siya. Sabi sa lahat ng Gs. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Nasaan sila? Wala na bang umahatol sa iyo? So pagkasabi ng Panginoon na, sige,
Yung walang kasalanan siya unang bumato sa kanya. Yung mga tao unti-unting nag-alisan at ang natira yung babae sa si Jesus Christ. Amen? So tinanong niya, yung babae, nasa na sila may humagin pa sa iyo? Wala po ginuusap ko sa babae. Sabi nito, sige, kahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon, ayun ka ng mag. So ano man, nakikita natin sa temong ito, sa tampong ito. Tinanong niya, kung meron sino man ang umatol sa kanya, sa verse 10, mahabagin to tugon o compassionate response. Hindi rin kita hatulan, umuwi ka na, at mula ngayon, ay huwag ka na gumawa ng kasalanan. Yun ang naging tugon ng Panginoon. Hindi niya sinabi, ikaw kasi hindi ka kasalanan. Dapat pag-uwi mo na yung buhay mo. Hindi ka rin sinugon niya, sabi niya, kasi ako rin nilahagol sa iyo. Umuwi ka na, mula ngayon, huwag na magkasala. Yung compassionate, yung kapag ng Panginoon Jesus, ang ibinigay niya sa babae. Amen? Glory to God. Imbis na hatulay siya ng Panginoong Isus sa kanyang pagkakasala ng kamatayan at tinakda sa kanilang batas bilang Hudyo, pinakita ni Jesus ang kanyang habag at pagpapatawad. Pinahamon ang mga nag-aakusa na magsulit sila sa kanilang sariling pagkakasala bago umusga sa iba. Let us take ourselves before we judge. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Tingnan natin sarili natin bago tayo humatol. Yan ang sabi rito. Amen? Ang Panginoong Jesucristo, Diyos, pero hindi siya humadol instead. Pinatawad niya yung babae. Dahil sa habag. Amen? Kapag meron pang pangyayari ganito sa ating buhay, let's say, napahiya tayo sa isang tao. Hallelujah. Experience mo yan. Napahiya ka. Wala kang magawa. Gusto mong gumante. Ano ang nagiging pakiramdam mo? Kasi napahiya ka. Gusto mong gumante. Sabi niya, mga ganang isena sa buhay ng tao. Nahihimutok ka. Dahil napahiya ka, gusto mong gumante. Glory to God. Hallelujah. Ano ang pinaka-the best na dapat gawin ng isang Kristiyano kapag dumating yung ganung bagay sa buhay natin? Magpapatawad ka ba? O magtatanim ka ng galit? Glory to God. Ito nagtagpo si Jesus at ng Panginoon na iyong babae. Hallelujah. Bilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, alam niya ang bawat takbo ng ating buhay, pag-iisip at mga plano. So walang bagay sa mundo ito na hindi niya nalalaman. Amen? Hallelujah. Ating mga pagkakasalang ginagawa kahit ilihim natin ay nalalaman niya. Amen? Hindi natin siya pwedeng subukin kung ano ang dapat niyang gawin upang malutas ang ating mga ninanais. Alam ng Diyos ang ating mga ginagawa sa araw-araw, maging ang mga lihim na pagkakasala na ating nagagawa. Ang Diyos ay hindi karaka-rakang umahatol sa ating mga pagkakasala. Kundi mahabagin ng Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay magpusang isuko sa ating Panginoon. Ang Diyos ay mahabagin at magpatawad. O mapagpatawad sa lahat ng mapagkubaba at nagsisisi sa mga kasalanan. At bilang tao, wala tayong karapatan na humatol sa pagkakasala ng sa ating kapwa-tao dahil sa lahat tayo ay nagkakasala. Kung ang Diyos ay banal, ay nagpapatawad, sino ba tayo na nilalang ng Diyos na hahatol sa ating kapwa-tao? Amen? Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ano ngayon ang natutunan niyo sa ating pong topic? Bilang mga mananampalataya. Bawal sa sumunta. Amen. Marami kasi kami sa lugar ng baba. Glory to God, power to His. Amen? Huwag masyadong height. Amen? At maging mapagpatawad tayo. Amen? Hallelujah, glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya yan po ang nagagawa ng palagi tayong tumagal sa pagtitibol. Kasi nagre-realize tayo ng banal na salita ng Panginoon. Marami tayong nalalaman. At yung makita na mga preaching na ating kung narinig kung tinting kapabago yung buhay natin. Amen? Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo.
Tapos na po ang ating pangangaral. Glory to God. Hallelujah. At habang lumalapit po yung kalulutog, tayo po yung mawin na ulitin po natin ito. Taas po natin ang ating mga tinig sa Panginoon. When I look into your holiness. Hallelujah. Tapusin po natin yung kantang ito. Basta higas tayo lang. Ilagay po natin sa ating Hallelujah. Ang pangangaral na ito, huwag tayo maging judgmental sa ating kapwa. Bakit po ilagay sa Biblia ang talatang ito? Dahil ito po ay isa sa mga paraan upang tayo po ay pagpapalayon. Tayo po ay maging holy. Hallelujah. God wants to maximize, minimize our bad attitude as Christians. Nais ng Diyos na palitin yung mga bagay na mali, marumi, at pangit sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Glory to God, pinapakita lamang dito na ang Diyos ay banal, subalit mapagpatawad. Hindi po siya judgmental. Marahil sa ating buhay, sa mga nakaraang araw, buwan, taon, meron bang na-encounter na ganitong pangyayari sa buhay mo? Hanggang ngayon, hallelujah, ay hindi ka pa marunong magpatawad sa iyong kapwa-tao. Yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makalpas, hallelujah, sa sumpa ng kasalanan dahil ikaw mismo ay hindi ka nagpapatawad ng kasalanan. Hallelujah, ngayong hapon,
Nais ng Diyos na magpatawad ka sa kasalanan. Hallelujah. Kung nagkasala man ang kapwa-tao mo, you are not, hallelujah, power authorized. Hallelujah. Para humato sa tao. Patawarin mo siya. Gaano mang kalaki ang kanyang pagkakasala, magpatawad ka. At sasabihin ko sa iyo, kapag inilinis mo yan, patawad ka, ang galit na inilinis mo sa buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Yan ang dahilan bakit hanggang ngayon ay alipin ka pa rin ng kasalanan. Hallelujah. Bakit ka inanyayan kita ngayong hapon? Glory to God. Kapag inaawin, glory to God. Diyos na makapangyarihan sa Panginoon. Hindi po namin alam mo, Diyos, ang kalooban mo sa aming buhay. Pero Panginoon, patuloy po kami sumusunod sa iyo. Sa kabila, Panginoon Lord, na maraming pagsubok sa aming buhay, minsan hindi namin maintindihan. Kahit ngayong gabi, Panginoon, salamat ko, Diyos, sa iyong banal na presensya, sa iyong kapangyarihan na nag-encourage sa akin. Upang ako, Panginoon Lord, ay magsisi sa aking mga kasalanan. Panginoon, narito Lord, ang mga iniibig mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Bating mo po, Lord, ang kanilang buhay. Hindi po namin nalalaman niyang, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo. Pati sa aming pamumuhay, Panginoon. Kung kami, Lord, ay malinis, kumawin sa iyong palakad. At sa makitagaw na yung mensahe ngayong gabi, hallelujah, ay pinakita mo, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa iyo. Kahit narito, Panginoon, ang mga kaluluwang ito, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Glory to God, hallelujah. Viva siya. Glory to God, hallelujah. Dr. Jen, ang Diyos na banal at dakila sa lahat. Narito, Lord, ang kapatid na si Brother Jen. Alam ko namin, Lord, na mahal mo siya. Alam ko namin, Lord, na meron kang napakagandang plano sa kanyang buhay. Ama, tuloy mo siya tanggapin, Panginoon Diyos, ano man yung kanyang mga pagkakasal. Huwag, Panginoon, ang kaluluwang ito, ang kapatid na ito, Panginoon Lord, ay patuloy, Lord, na magtulog sa iyo. At dalangin po, Panginoon, God, na gamitin mo po siya, Panginoon, sa gawain ito. Gamitin mo siya, O Diyos, hallelujah, sa mga pangyarihang paraan. At ang lahat, Panginoon, ang kanyang mga pagkakamali sa buhay, Lord, hindi pong patawarin sa iyo. Katulad ng pagpapatawad mo, Panginoon, sa babae ng Panginoon. At dalangin po, Lord, O Diyos, sa kapatid na ito, Panginoon, ay patuloy mo siyang pagpalain